So ayan mga paps, tignan nyo. Ayan, sira na. Ayan. Nakita nyo? Ayan, sira na. So ito, aagapan ko na to mga paps. So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo ako magpalit ng inner CV boot, okay? So simulan na natin to mga paps. So ganito mga paps, may napansin lang ako dito sa inner CV boot. Na ito. Ayan. Ayan. Okay. So yun yung inner. So yun yung papalitan natin mga paps. So ganito mga paps, eto papalitan ko na to kasi hindi ko pwedeng pagkatagalin na ganyan yan. Kapag pinagkatagal ko na ganyan yan, may posibilidad na pasukin ng tubig yan at lalong mapadali o masira yung spider assembly or yung tripod bearing sa loob nun. So ang gagawin ko, papalitan ko na yan mga paps. Ngayon mga paps, hindi ko matatanggal yung pinaka yung drive shaft assembly niya kasi wala akong sakit para dito. So ang gagawin ko, una kong option, doon ko na siya i-repack doon sa loob na. Pangalawa, kung hindi umubra yon, ang gagawin ko, tatanggalin ko etong steering knuckle. Tapos nun, ilalabas ko yung drive shaft assembly na kasama to. So ginawa ko na rito, yan. Ilagyan ko na to ng WD-40 tapos sa lower ball joint niya. Sa lower suspension arm ball joint, nilagyan ko na rin ng WD-40. So gagawin ko ngayon dito, tatanggalin ko na muna tong tie rod end. Yan. So tanggalin na natin yung castle nut dito. Yan, ito 19mm. Okay, so yan. So ito, hindi ko muna tatanggalin. Yan. Niluwagan ko lang. Nakalagay pa rin yung castle nut, tapos pupukpukin ko to para kumalag to. Yan. So tanggal na. Buti naman. Buti hindi na ako pinahirapan ito. Yan. So ayan na siya. Tanggalin natin yung cutter pin nito. So ito, tanggalin natin to. Ito 21mm. Wala akong 21mm eh. So ito gagamitin ko mga paps. Gamit ako ng adjustable wrench. Take ko na. Ayos. So muna natin yan. Stay muna natin dyan. Hindi muna natin fully tatanggalin. Tapos pupukpukin ko to mga paps para kumalag lang. So ayan mga paps. Ito, maso. Maso gagamitin natin dito. Hindi na natin kubra to. So mga paps, may konting pagbabago. Hindi ko matanggal yung ball joint. Ang gagawin ko na lang, luluwagan ko to. Tapos itatry ko kung maihilo ko na yun doon. Doon ko i-repack na sa area na yun. Okay? Una na natin to. 17mm yan mga paps. So ayan, ko na. Yan. So ayan siya. Ayan, nalabas ko na. Okay na yan. So dito ko ito-try i-repack to. Dito sa area na to. So okay mga paps, ito. Tatanggalin ko muna yung grasa niya, tapos tatanggalin ko yung tripod bearing. Tapos tanggalin ko na rin to. So tanggalin natin ito. So okay mga paps, ito tayo. May circlip yan dito. Ayan. Tatanggalin ko. Ayan. Ingat kayo 1 second. Ito siya. So ito yung pinaka lock niyan dito. Yan. Yan.
Okay. So okay mga paps, ngayon matatanggal ko yung pinakabot niyan. So ito na siya mga paps yan. Tanggalin ko lang yung grasa-grasa niyan. Ito mga paps yan, natanggal ko na yung grasa, nalinis ko na to. Ngayon, gagawin ko yung spider assembly or yung tripod bearing naman ang lilinisin ko. So ayan mga paps, nalinis ko na yung pinaka spider assembly. Ngayon, i-check ko kung sakto yung nabili kong boot para dito sa sakyan na to, okay? So okay mga paps, medyo sablay yung nabili ko. Ang gagawin ko, papapaltan ko lang to. So ito mga paps, napaltan ko na yung boot na kailangan ko. Ngayon ang gagawin ko, ikakabit ko na to. Baka abutan pa ako ng ulan eh. So kailangan nyo rin ng ng grasa. Yan, may kasamang clamp yung binili ko. Medyo mahirap lang ang pwesto ko eh. Pero kaya naman. Tapos, babalik ka na yung bearing. Okay. Nakabit ko na yung bearing, susunod ko yung circlip naman. So ayan mga paps, nakabit ko na. Medyo nahirapan lang kasi ako, hindi ko mapakita sa inyo dahil kasi mahirap yung posisyon ko rito eh. Siguraduhin nyo yung lock ring maayos ha, may kanal naman yan, dapat nakashoot na maayos. Okay, so ayan siya. So okay na yan, ipit na yan. Ngayon na gagawin ko, iayusin ko na to, tapos gagrasahan ko na sa loob. Okay mga paps? So okay mga paps, ganito. Binalik ko na muna yon, pinasok ko muna yung pinaka spider assembly dun sa pinaka butas sa inboard ng ng CV joint. Tapos noon, nung pinapasok ko siya, inangat-angat ko to, yan. Inangat-angat ko to, itong pinaka steering knuckle para mapasok ko na, mapabaon ko ng ganun, okay? Ngayon, pagka lagay ko nito yung steering knuckle, yan, pagka ayos ko ng steering knuckle, nilagay ko na yung bolt para kahit paano, mamaya, konti na lang yung ibabalik natin. Eto, balik ko na muna to. Balik ko muna to. So, mamaya, hihigpitan ko to. Ayusin ko muna yung pinaka grasa at saka yung steel cable dun sa boot ng CV joint. Ayusin ko na to, tapos lagay ko na ng grasa. Dahil ba? So pagkalagay ko dito, lalagyan ko ng konting siwang, lalagyan ko ng grasa. So ito mga paps, natapos ko na to. Kanina kasi nalobat yung yung cellphone ko. So habang charge ko, tinapos ko na yung iba. So ayan, meron na tong clamp dito. May clamp na yan dito.
Dito, naubusan ako ng clamp eh. Nasira yung isa. Ngayon, ginamit ko alambre. Bakit alambre ginamit ko, hindi cable tie? Kasi kung cable tie, syempre, umiinit itong area na to, umiinit to, katagalan yan, parang hindi magiging effective yung pagkakaklamp niyan. Mas magandang alternative ang alambre kaysa cable tie. So, ayan siya. Mas matibay yan, mga paps. Gaya na sabi ko kanina, nalobat yung cellphone ko. So, ginawa ko habang nalobat yung cellphone ko, habang china-charge ko, nilagay ko na yung iba rito. Dito, sa binalik ko yung dito sa tie rod end, saka sa ball joint dito. Okay, tas ito, hinigpitan ko na rin to. So, ang gagawin ko na lang ngayon, ibabalik yung cover dito, tapos ibabalik ko na lang yung gulong. So, ganun lang yung proseso sa pagpapalit ng inner CV joint boot. Okay, so, ang ginawa ko, hindi ko na tinanggal ng buo. Yun na lang yung tinanggal kong part dun sa loob, sa inboard. Tapos, dun na rin ako repack at saka nagre-grease. Okay? So, medyo mahirap lang sa part na yun kasi masikip. So, ang gagawin ko lang dito, ibabalik ko na yung mga ibang madali na to. So, paano mga paps, hanggang dito yung video ko. Sana kahit paano itong video na to, nakatulong to in case na nasiraan kayo ng inner CV joint boot at gusto nyong gawin yun nang hindi binabaklas yung buong drive shaft assembly natin, okay? Paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.